Sa isang makasaysayang hakbang laban sa sugal at katiwalian, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12312 o ang Anti-Pogo Act of 2025. Itinuturing itong isang moral at panlipunang tagumpay ng mga mambabatas na matagal nang naninindigan laban sa Pogo industry. Ang buong detalye sa report ni Zai Chua. Tuluyan nang ipinagbawal ang lahat ng uri ng offshore gaming operations, kabilang ang mga service providers, hubs at mga kaugnay na negosyo. Yan ay matapos ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Anti-Pogo Act of 2025. Ang hakbang ng Pangulo ikinalugod ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na siyang pangunahing may akda ng batas. Aniya, hindi lamang ito usapin ng ekonomiya dahil sa likod aniya nito ay mga kwento ng human trafficking, money laundering at mga nasirang pamilya. Aniya, sa wakas, tinuldukan ng batas na ito ang panlilinlang sa sambayanang Pilipino. Sa ilalim ng Anti-Pogo Act, nakapaloob ang mga pangunahing probisyon. Una, ang pagbabawal sa lahat ng uri ng operasyon ng offshore gaming, kabilang ang mga service provider, hub at mga kaugnay na negosyo. Pagpapawalang bisa ng lahat ng umiiral na lisensya, permit at akreditasyon ng Pogo na dating inisyu ng PAGCOR, mga autoridad ng Freeport at iba pang ahensya. Pagkansela ng mga work permit at visa para sa lahat ng individual na sangkot sa offshore gaming, kasama ang deportasyon para sa mga foreign nationals. Kasama sa Anti-Pogo Act ang pagsama ng mga paglabag na may kaugnayan sa Pogo bilang mga predicate crime, paglikha ng Filipino Workers Transition Program sa pamamagitan ng DOLE at TESDA at pagtatatag ng isang Administrative Oversight Committee na pinamumunuan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, DOJ, DICT at DILG upang mga siwa sa implementasyon nito. Nagpahayag din ng kanyang suporta sa bagong batas si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay De Lima, ang mga Pogo ay simbolo ng isang Chinese creeping invasion na pinalaganap noong nakaraang administrasyon. Dapat aniya siguraduhin ng gobyerno na mapapalis ang lahat ng natitirang Pogo sa bansa dahil ito'y naging kanlungan umano ng krimen, katiwalian at banta sa pambansang seguridad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.